Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bumanat na naman po yung epal na si Magalong. Ayan o, sabi dito sa balita ng News 5. Ayaw talagang pabalikin. Naniniwala si Baguio City Mayor Benji Magalong na may ilang ayaw pauwiin si dating Congressman Saldico sa kabila ng pagkakasangkot nito sa flood control scandal. Siyempre, isa rin yan, yung dating speaker natin, si dating House Speaker Martin Romualdez at yung mga kasamahan pa nila riyan sa inner circle nila, sabi ni Magalong. Sayang lang kung yung mga videos na pinadala ni Ko, kung hindi yan matatranslate into document, yung testimony under oath, yan dapat ang importante ron para magamit na ebidensya, dagdag ni Magalong. Siguro, kailangan talaga ng matinding effort na pabalikin si Saldico. Kaya naman may mga tao sigurong ayaw siyang pabalikin. Napakailig mga kababayan ni Magalong magpalabas ng haka-haka. Puro haka-haka. Matagal itong nanahimik. Ngayon, bumalik na naman po. Dumaldal naman at nagpakalat ng haka-haka. Kaya ito yung pag-usapan natin mga kababayan ngayong umaga, ngayong araw na to. Yung mga haka-haka ni Magalong versus facts. Sa usapin kasi mga kababayan ng korupsyon, may isang prinsipyo mga kababayan na hindi dapat nilalabuan. Kapag may akusasyon, dapat may ebidensya. Huwag yung puro aka-aka. Kapag may ebidensya, dapat may kaso. Ganun yan lang yun mga kababayan. Pero dito sa kaso ni Benji Magalong, malinaw mga kababayan yung pattern. May paratang pero walang ebidensya. May ingay pero wala mang sinumpang salaysay. Sige lang pa-interview. Mga kababayan ni Magalong, hindi ko nga maintindihan kung bakit pinagpapansin itong lokong ito mga kababayan ng mainstream media. Pag dumaldal, publish agad din yung mainstream media. Ginagamit ni Magalong yung mainstream media para sumikat siya. Baka may ambisyon na mag-vice presidente o senador o baka presidente ang target din ito. Di ba? Puro media exposure pero wala mang kaso sa korte. At lagi niyang sinisiraan si Martin Romualdez. Ano problema mo, Benji? Kay Martin Romualdez, kung may kaso ka, may ebidensya ka laban kay Martin Romualdez, ikaw na mismo yung mag-file ng kaso para masagot ni Martin Romualdez sa tamang forum. Hindi puro pa interview. Parang si Toby Chango, puro interview. Puro para propaganda, mga kababayan. So yan na mga kababayan, pumapasok yung tanong dito kay Magalong. Kung totoo yung sinasabi niya, bakit hanggang daldal lang? Bakit hanggang salita lang siya, mga kababayan? So ano po yung facts? Ano nga ba ang totoo? Sa ICI findings mga kababayan, walang guilt, walang hatol. Napakalinaw yung findings ng ICI. Walang findings of guilt na nakita ang ICI mismo. Tapos parte siya ng ICI, biglang umalis, nag-resign. Tapos nang nag-resign na, sumasama sa investigasyon. Anong klaseng tao ito si Benji Magalong? Hindi naman siya parte ng ICI, pumunta pang Mindanao. Tapos kung saan-saan sumasama. Wala na siya. Ano yung purpose niya? Sa isyu mga kababayan na binabato kay Martin Romualdez, malinaw po ang opisyal na record. Wala man pong nilabas na findings of guilt ang ICI laban kay Martin. Yung referral nila sa Office of the Ombudsman para for further investigation, hindi po siya hatol. Malinaw po, walang findings or conclusion of guilt laban kay Martin Romualdez yung ICI. So anong ibig sabihin? Walang napatunayan. Walang hinatulan kasi wala man pong direktang ebidensya laban sa kanya. Puro man lang po name dropping. Binanggit yung pangalan. Puro man lang aligasyon mga kababayan at kwento.
Mismo si Ping Lacson yung nagsabi, mga kababayan. Wala niyang sworn evidence na direktang o affidavit man lang na direktang naglilink kay Martin Romualdez sa anomalya sa flood control scandal. Hindi po pwedeng tawaging guilty ang isang tao kung ang basehan lang ay yung orchestrated na na mga accusations tulad ng ginagawa ni Toby Chanco, tulad ng ginagawa ni Magalong. Puro kwento. Puro aka-aka. So ang pinakang malaking butas, mga kababayan, sa narrative ni Magalong, lagi niyang sinasabi na lahat or marami ang may kickback niya, pati si Martin Romualdez, ay kasabwat. Pero wala man specific names na sinasabi siya. Sino yung mga sinasabi mong mga sangkot at sino yung sinasabi mong marami? O lahat? Sino yon? Anong mga posisyon sa gobyerno? Congressman ba siya? Mga taga-DPWH ba sila? Sino yung mga sangkot na yon? At anong kinalaman doon, koneksyon ni Martin Romualdez? Walang specific names. Walang sworn affidavit, mga kababayan. At ang pinakang critical, mga kababayan, hinamon siya noon na pangalanan ang sinasabi niyang 67 contractor lawmakers. Hanggang ngayon, wala man lang siyang naipresenta. So dito tayo sa reality check, mga kababayan. Ano ang reality? Ano ang realidad po? Ang flood control po ay dumaan sa mga projects. Dumaan sa General Appropriations Act or GAA. May proseso siya, mga kababayan. May deliberation, siyempre, at saka may audit. Hindi siya, mga kababayan, personal project ni Speaker. Parte siya ng national planning. At ang paninisi kay Martin Romualdez, mga kababayan, nasabi nga natin, based on records, hindi man siya parte ng BICAM. Si Chis, oo, pinasok niya yung sarili niya sa BICAM. Pero si Martin, wala ngang pirma, mga kababayan. Wala din yung pangalan niya kasi hindi man siya member ng BICAM. So isa lang siyang katangahan at paninira lamang, mga kababayan. So makikita natin ang general accusations palagi plus itong walang specifics. So malinaw po, walang kredibilidad ang mga pinagdadaldal nitong si Benji Magalong. So dito tayo, mga kababayan, sa korte versus social media, bakit walang kaso? Yan yung ang tanong, mga kababayan. Puro na lang palabas na kwento sa social media. Wala man sa korte, walang kaso. Puro pamidya sila, wala mang proseso. Kasi wala man talaga. Walang sabit si Martin. Wala silang makita eh. So siraan na lang sa social media, pati sa mainstream. Bakit siya ganon? Wala kasing direktang ebidensya. Puro hearsay. Walang dokumentadong transaksyon. Sa media kasi, iwas sa cross-examination. Sa korte, siyempre, kailangan ng prueba. Di ba? Sa media, pwedeng kwento lang, haka-haka, tulad ng ginagawa ni Magalong. Kaya pinili niya sa media magpa-interview. So, political noise, mga kababayan, ang malinaw na ginagawa ni BG Magalong. Kasi, mas madali gumawa ng ingay kaysa sa magpatunay. Yun ang challenge sa kanila eh. Ba't hindi kayo mag-file ng kaso? Kayo na mismo. May kaawa kayong ebidensya. Mag-file kayo ng kaso. Simple pong analogy. Kung sigurado ka, Benji Magalong, sa sinasabi mo, mag-file ka ng asunto sa korte, hindi yung puro pa-interview, bugok. Para kang si Toby Chanco, puro pa-interview, radio, TV hopping. Dali ninyo sa korte para si Martin Romualdez masagot sa korte at ma-cross-examine kayo ng abogado ni Martin Romualdez. Bakit hindi niyo dali? Now na.
Puro kayo aka-aka. Selective outrage, mga kababayan, ang ginagawa ni Magalong. May sarili siyang issue doon sa Baguio City. Natatandaan ninyo? Sa sarili niyang bakuran, mismo may problema, may issue. Remember yung issue sa public market? Yung 6 billion pesos worth na modernization? Yung alleged undue preference sa SM? Issued sa original proponent status? Yan, Baguio Public Market Modernization. Alleged undue preference sa SM Prime Holdings. Issue ng original proponent status, OPS. Aligasyon ng sulan sa konseho. Malakas na pagtutol mula sa mga vendors. Ayan na Topinaw Land Purchase Scandal na ayon sa COA, 1,500 pesos per square meters versus yung 10 pesos ng 10 pesos lang yung zonal value. 154 times yung overpricing sa pagbili ng Baguio LGU ng lupa sa Tuba Benguet. Resulta, 100 million graft complaint sa ombudsman. May sarili siyang problema. Walang maayos na access road. Questionable yung valuation. Ito pa yung Erisan Building fiasco, 50 million pesos. Substandard construction, questionable contract benefits, 11 million. Allegedly used without proper authorization. Ano pa? Yung Diskaya Connection issue. Hindi na-disclose ang 110 million project ng St. Gerard Construction. Same contractors na involved sa flood control controversy. Yan, report ng ABS-CBN. Solon hits Magalong's failure to disclose Diskaya Link projects in Baguio. Kailan to? October 2022, 2025. O ito yung dapat harapin niya. Nakikisaw-saw sa ibang issue, mga kababayan. Tinatarget si Martin Romualdez. Yung buhay mo, linisin mo muna kasi may dumi din. Ang buhay ito, mga kababayan. Ganon, parang si Toby, dami din siyang problema doon sa nabutas. Si Martin din yung target palagi. Hindi man sila inaano ni Martin. Hindi nga pinapansin ni Martin, mga kababayan. So anong problema nila kay Martin Romualdez? Hindi man si Martin nagpaplano na walang announcement na magpresidente. Gusto sana namin si Martin na tumakbo sa pagkapangulo. Kaya lang naglaylo na si Martin eh. You see? So ito dapat ang focus ni Magalong, yung sa Baguio, yung kinakasangkutan niya. Tanong, kung galit si Magalong sa corruption, bakit may ganitong conflict sa sarili niyang lungsod? Ano pa ibang issue? 4.4 billion park sa low interest time deposit, overpriced cat's eye, reflectors, 11,000 versus 1,800 market price. Ayan ang dapat ipaliwanag niya. Sumingawan niya tuloy, Mr. Marabilia. Siyempre, sisingaw. Walang bao na hindi sisingaw. Sumingaw. Di ba? Ang tunay na issue dito, mga kababayan, accountability. Hindi yung puro kayo grandstanding, puro kayo dyan pasikak. Sa governance, mga kababayan, yung mga akusasyon ay hindi sapat. Ang opinion lang ay hindi yan ebidensya. At ang social media, hindi sa korte. Dalhin ninyo sa husgado. Kung may ebidensya kayo, file na ninyo ng kaso si Martin. Now na. Yan ang challenge sa inyo. Kaya kung seryoso si Magalong sa laban kontra korupsyon, maglabas siya ng ebidensya. Mag-file ng kaso. Tumayo siya sa ilalim ng panunumpa. Mag-execute kang affidavit kung may ebidensya ka. Kung hindi po, hindi man siya whistleblower na maituturing. Si Magalong ay isang noise generator. Puro lang ingay ang maririnig mo na parang generator. Drrrr, ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Pasikat. Ngayon, pagsamahin natin, summarize natin, mga kababayan. Unang walang findings ng guilt yung ICI laban kay Martin Romualdez. Walang sworn evidence, mga kababayan.
Wala man kaso sa ombudsman. Pero paulit-ulit yung media accusations. Siya may unresolved na mga controversies. Malinaw po na ito ay isang sistematikong pag-iwas sa tunay na proseso at katotohanan. So sa dulo mga kababayan, hindi po yung lakas ng boses sa social media yung basihan ng katotohanan, kundi po doon sa bigat ng ebidensya. At mula noon hanggang ngayon, napakaingay lang nitong si Magalong, parang lata na walang laman. Wala man maipakitang patunay, sige lang ang ingay. Kaya kung totoo yung kanyang laban sa korupsyon, dalhin mo sa korte, hindi sa social media at sa mainstream media, sige lang ang pa-interview mo. So kung walang ebidensya, akusasyon lang mga kababayan, hindi man po yan katotohanan. Yan ang malinaw. Hindi ka after sa truth, kundi gusto mo lang manira, gusto mong dumaldal, grandstanding, pasikat. Tama po mga kababayan. Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nito. Tingnan niyo. Siya po si Yoli Tan, ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your orders, for your inquiries in orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po, nakabase siya sa Amerika. Yan yung kanyang live streaming po, online selling, every Sunday, 7 o'clock in the evening. Sa mga mahilig naman po, magpa-spa, try ninyo dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.